humihila ng strings. Merong nagmamanipulate. Merong kumukontrol sa ating bansa. At yan po ay ang mga oligarchs. The billionaires. Hindi lahat, kundi ang mga wicked and greedy billionaires. Ang hangad po nila ay kontrolin at manatiling mahirap ang ating bansa. Pakinggan niyo po. Ang education, ang military, at ang agriculture, kahit kailan, hindi yan papaunlarin. May threat po ng Big One earthquake. At yung Big One earthquake ay ginagamit na threat sa mga presidente. At maging ang ating military, the armed forces, the chief of staff, ay maaaring may threat ng earthquake Big One. Kung ang church, iglesia man, katoliko man, evangelical man, ay manguna at ang military ay magsama, walang magagawa ang sinumang international at oligarch sapagkat ang Diyos at ang military at ang bansa ay magkakasama. Kamay sa kamay, puso'y naglalapit, pag-asa'y buhay sa bawat awit. Hindi hadlang ang ating pagkakaiba kapag sama-sama sa iisang adhika. Copy, original po ito. Babasahin ko po, pero meron dahilan bakit dalawa at magkaiba tapos may isang pareho. Nakalagay po dito, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay. Bakit nakasulat sa pera natin ang ganitong salita? Pinagpala ang Pilipinas dahil ang kanyang Diyos ay ang Panginoon. Meron po bang pakialam ang Diyos sa ating bansa? May plano po ba ang Diyos sa ating bansa? Narating na ng England ang kanilang rukrok ng tagumpay at kasikatan. Narating na ng Amerika ang kanyang rurok ng tagumpay at kasikatan at kasaganaan. Narating na ng Japan, narating na ng South Korea, narating na ng Middle East. Ngayon, ang Pilipinas naman. May plano ang Diyos sa ating bansa. Wala pong sayang sa lahat ng ating ginagawa. Ang pagrarally, ang pagpapanalangin, ang pagbablog o pagsasalita sa social media, wala pong sayang. Lahat po yan ay merong bilang. At yan po ay unti-unting nagdadagdag sa climax na parating. Sabi mo sa katabi mo, change is coming! Kaya lang, change has a price. Ilan sa atin, at ito pong tinanong ko sa Aberdeen Court, at sa Quezon City rin, ilan ang handang mamatay para sa maka-Diyos at makabayan na Pilipinas? Uulitin ko po, ilan ang handang mamatay, mag-alay ng buhay para sa isang makabayan at maka-Diyos na Pilipinas? Alam niyo po, nung sinabi ko yan sa Aberdeen Court, bigla kong narinig, mamatay? Ang sabi ko, ay wala. Hindi pwede. Ang puro salita lang. Kailangan willing tayong mag-alay ng buhay sa plano ng Diyos sa ating bansa. At pagdating, pakinggan niyo po akong maigi. Pagdating po sa destiny ng isang bansa, may pakialam po ang Diyos dyan. Hindi pwede ang tapang lang. Hindi pwede ang bilang lang.
Hindi pwede ang tao lang. Kailangan ng Diyos mismo ay kasama nating kumilos. Ang sabi ko po sa mga kausap ko noon, antayin ninyo, there will be a catalyst. And when you see that you know that that is the time. And we must be discerning. The generals, the public, at lahat ng mamamayan. We should be praying and we should be discerning. When you see na kumilos na ang Diyos, sumama na tayo. And that is our destiny. May mapapansin po kayo dito. Ang unang 1,000, 3 tao, 3 ulo. Ang pangalawang 1,000, hayop at agila na. Pakinggan niyo po. This is a systematic killing of patriotism. Hindi po tayo tinanong, kinonsulta, pero ito po ay hindi basta nangyari. Tinatanggal nila ang spirit of patriotism sa ating bansa. Kaya hayop na, hindi na bayani. Pero ang mga makabagong bayani ay nandito ngayon. Nationalism, patriotism, and heroism. Ito po ang kailangan natin ngayon. Minsan po ako ay sinabihan na mag-pray sa Quezon City. Birthday po ni former President Digong. Ang sabi ko, pakinggan niyo po, anong klaseng prayer ang gusto nyo? Superficial o malalim? Dahil kung superficial, yan lamang mga politicians at maleta at mga corruption ang matutumbok natin. Pero gusto kong sabihin sa inyo, meron pong humihila ng strings. Merong nagmamanipulate. Merong kumukontrol sa ating bansa. At yan po ay ang mga oligarchs. The billionaires. Hindi lahat, kundi ang mga wicked and greedy billionaires. Ang hangad po nila ay kontrolin at manatiling mahirap ang ating bansa. Pakinggan niyo po. Ang education, ang military, at ang agriculture, kahit kailan, hindi yan papaunlarin. Tandaan niyo po yan. Dahil pag umunlad ang edukasyon, magiging mahusay at matalino ang ating mga susunod na henerasyon. Kapag umunlad ang ating agrikultura, hindi na tayo aasa sa importation at magiging masagana. Pag umunlad po ang ating military, wala na tayong katatakutang ibang bansa. We will no longer be dependent on the United States. At ayaw nila yan mangyari. Bago po ako magtapos, gusto ko pong malaman ninyo, uulitin ko, walang sayang sa lahat ng ating ginagawa. Ito po ay papunta, mukhang pangit man, pero naalala ko po, pasensya na, may threat po ng Big One earthquake. At yung Big One earthquake ay ginagamit na threat sa mga presidente. At maging ang ating military, the armed forces, the chief of staff, ay maaaring may threat ng earthquake Big One. At dahil dyan, hindi sila pwedeng basta sumama sa taong bayan. Pero ang Diyos ay gagawa at kikilos. Sumama man o hindi ang military, pero mas maganda kung ang church, iglesia man, katoliko man, evangelical man, ay manguna at ang military ay magsama. Walang magagawa ang sinumang international at oligarch sapagkat ang Diyos at ang military at ang bansa ay magkakasama. One thing is for sure. One thing is for sure. Are you ready? Mahal ng Diyos ang Pilipinas at matutupad ang plano niya sa bansang ito.
God bless the Philippines. Thank you very much.